Yun o, wasak. Gas. Muntik na masira. Yung butas. So, what's up? Good day sa ating lahat. Kamusta po kayo lahat mga ka-Jap Moto, no? Bale, matagal-tagal na rin yung ating huling video. Medyo hindi kasi makapag-video kasi medyo busy ganun, or tsaka nag-uulan kasi ng mga nakaraang linggo, nakakatamad lumabas. So ayun, yung vlog natin ngayon is kung matatandaan nyo yung huling kong video, yung sa nag-review tayo ng pipe, NLK pipe, no, sa Rider 150. May masama nangyari kasi doon sa motor na yun. Bali nga, kung makikita nyo sa thumbnail natin, sabog, as in sabog yung kanyang block at saka yung kanyang piston. Sabog yung piston nya, pati yung bandang head. Nangyari kasi doon one time nung nagkayayaan yung kapatid ko tsaka yung ninong ko mag-inom, kasi paluwas kasi yung kapatid ko sa Batangas. Di nag-inom sila doon sa apartment namin, nag-inom. Tapos inabot sila ng madaling araw. So ang kwento nito, kinabukasan ninakaw na pala yung motor ni Bunso doon pa sa loob ng gate. Kasi yung apartment namin may gate kami mismo. Bali papasok mo doon yung motor para nasa loob, nakasara yung gate. Kaya pala kinabukasan pagpunta ko, hinahanap ko yung motor niya. Sabi ko, Bunso, asan yung motor mo? Akala siguro nagloloko ako, tinago ko daw. Di nagtataka ako, tinago ko daw. Akala ko kasi nagbibiro lang din. Yung pala, totoo, wala na pala talaga dun yung motor. Nanakaw na pala. So dito kasi sa Kalawan ngayon, mga ilang linggo na nagkakausuhan ng nakaw ng motor. Yung kay Bunso, palibasa hindi kasi nakalak, nanakaw yung kanyang rider. Tapos ito na yung pinakamasama nangyari, di nanakaw na yung motor. Nag-post si Bunso, nawawala nga yung motor niya. So may nag-comment naman, taga dun sa may hanggan sa highway, na sabi nakita daw niya yung motor nandun daw nakaparada sa tapat nung kanyang kapitbahay. Akala daw niya kasi dun sa trabahador doon iniwan lang, maghapon na nandun yung motor. So pinuntahan nila Bunso. Nung binubuhay na ni Bunso, hindi na niya mabuhay, nakarekta na kasi syempre nirekta na niya, nirekta na nung nagnakaw. Di na mabuhay, so dinala niya sa mekaniko. Doon na nga masaklap na nangyari. Masaklap, masakit pa kaysa sa break up. Sabog ang makina, as in sabog yung piston niya, nakapipe pa man din siya. Kaya ayun, sabi ng mekaniko, estimated daw 40,000 to 50,000 na magagastos dun sa piyesang yun, kasi sabog nga. Hindi naman akalain na ganun pala kalaki. Siguro kung brand new kasi lahat, ganun ang aabutin. Pero nagtingin-tingin naman na kami sa marketplace, hindi naman naaabutin ng 20,000. Yung mga second hand lang, siyempre kasi second hand muna ang kaya. Doon sa maayos pa naman, yung maganda-ganda, aabutin lang ng nasa 10 plus. So ayun, pinag-iipunan pa ni Bunso para mabili yung parts na yun. Kaya doon sa mga kamotorist natin dyan na iniiwan yung kalimitang nasa tabing kalsada lang yung mga motor, ilak nyo po, kasi hindi natin masasabi ang mga kawatan na basta na lamang tawag dito, basta lamang mamumurwisyo sa atin, lalo na kung yung pinaghirapan nating motor basta-basta na lamang mawawala.
Ingat-ingatan natin ating mga motor kasi sasaglit lang yan sa mga veterans. Bale yung nangyari nga naiwanan niyo dito banda sa lugar na ito. Saan bang banda yun? Sa may tapat ng Fados Garden iniwan nung mga nagdakaw. Kasi kita sa CCTV na dalawang motor kasama yung motor ni Bunso, dinadrive nung magnanakaw na dalawang naka-helmet. Gabi na, madaling araw. Tapos kita sa CCTV hindi na nabuhay yung motor ni Bunso. Yung pala yun na nga sumabog na. So inakay nung magnanakaw, itinabi sa gilid ng highway, iniwan na hanggang hapon. Yeah. Kaya yun, butit nakuha, kaya lang sakit naman sa ulo. So yun nga, ingat-ingat tayo saan man tayong lugar na ando, yung mga motor natin ating ingatan, maging safe sana lahat para walang mangyaring ganun sa iba. Kasi di naman natin nakakalain na mga ganung bagay mananakaw. Hindi man nakalain ng may-ari. Mahalaga ay naibalik naman yung motor kahit may sira. Yun naman ang mahalaga doon. So ayun, yung video natin is kinuwento ko lang sa inyo kung ano nangyari doon sa motor ng kapatid ko, para naman yung iba nating mga ka-motor lover dyan maging aware po kayo, no, na walang pinipiling oras at araw ang mga ganung pangyayari. Lalo na kung yung ating motor ay iingat-ingatan natin, huwag tayong maging careless o basta-basta na lang nag-iiwan ng motor sa tabi-tabing kalsada, lalo kung hindi natin mas secure na safe yung ating motor. At saka yun nga pala nangyari yun, pinablatter na namin, sama ko ng Bunso. At nung nangyari yun, kasama pa yung lisensya ni Bunso nung nanakaw. Student pa naman. So sabi ko, kumuha ng affidavit of loss para naman pagpunta sa LTO may pakita niya. So alam ko pagka ganun, kukuha na lang din ulit ng exam, o hindi na kukuha ng exam pagka kukuha ng student. Sabi ko ilang months na lang naman, hintayin niya na lang para ma-non-prof na niya pagkuha niya. Mag-e-exam pa rin naman siya, so diretso na. Ewan ko lang kung nakakuha na siya. Nung time na yun talagang kabado kami, kahit ako. Ewan ko ba, hindi naman nakakimotor yun pero akong kabado. Siguro ganun talaga pagka mahilig sa motor. Kahit hindi mo motor, pararamdaman mo yung nararamdaman ng may-ari. Lalo na kapatid ko, nung time na yon talagang kalmado lang siya kahit nervous na. Kita ko itsura niya, nervous talaga, pero di niya lang pinahalata. Bagong gising lang siya nung nagtanong ako. Maya naghahanap na, ikot na, pinagtatanong doon sa mga katabing apartment kung may napansin motor. Siya yun nga, positive, wala na doon yung motor, nasa malikot na kamay na. Siguro kung nakuha yun, kung hindi ma-chop-chop, baka benta na lang din nila. Kasi alam ko pagka mga ganun nawawalang motor, dinadala sa isang lugar na kung tawagin chop-chopan, yung lahat ng parts kinukuha, inaalis, tapos ibinebenta nila. Ewan ko kung ganun nga, pero may hindi nakuha. Lesson learned na yun sa kanya. Kaya maging maingat po tayo lahat. Yun lang.
Ayun, kwento-kwento lang naman ako ngayon. Kaya nga sabi ko, para aware kayo. Dahil malaking bagay na yung malaman, may paalam ko din sa iba na ganun nga, na mag-iingat sila, lalo na kung yung motor nila basta na lang nila pinaparada. Naka-gate pa yun ha, nasa gate pa. So, pakikita ko sa inyo mamaya yung lugar kung saan nanakaw yung motor, kung saan safe na para sa amin, safe na kasi naka-gate. Medyo hindi lang kasi naipadlock kasi may lumalabas kasi ng madaling araw na taga dun din sa nangukupahan. Hindi mo nakalain na dami nakaparada doong iba. Yung motor pa ni Bunso. Sa bagay kasi malapit kasi siya sa mismong labas ng gate eh. Kaya yun siguro natsempohan. At saka rider, siguro pagka ganong style na motor o brand, takaw tingin sa mata, naka pipe pa. Kaya ayun. Nakuha ka, papagawa naman. Awit no, awit. So papunta tayo sa apartment namin. Bali itong diretsyon to, ito na yung apartment namin. Ayan, si Kuyaw. Hindi, ito. Ayan, ayan yung gate. Di akalain na mananakaw pa. Dito nakalagay. Ayan, dito yung lugar. Ayan, dyan nanakaw. Di akalain na mananakaw yun. So ayun, hanggang dito na lang yung ating video. Bali mag-iingat po kayong lahat. At salamat sa mga nanood no. Sana ma-share nyo rin to sa iba, kahit hindi mga taga-Kalawan, para naman ma-aware din sila. Sa maraming salamat po sa lahat. At God bless po. Mag-iingat po tayo palagi. Hanggang dito na lang po. Bye bye.